bandido. Yan na. What's up tol, mapagpalang araw sa inyong lahat, mapagpalang hapon po. Nandito na po kami ngayon sa bundok po, sa area po. Kasama ko po si Brad G-Ward kasi pinauna po kami nila Brad Buds. Pinauna po nila kami na umakyat kasi may pinuntahan pa sila, importante na pinuntahan. Kasi hindi ko rin yung mga panaginip ko po. Palagi po ako na nanaginip tungkol sa asawa ko po. Pinapanaginip niya ako sa tuwing gabi po. Kailangan na po talaga niya ng tulong po. Tulong ko po. Kailangan na po talaga niya ng tulong namin. Masama po yung panaginip ko po palagi. Yun, hindi ako mapakali po. Sinabi ko kay Brad Buds na kung pwede po ay mauna lang kami. Sunod lang sila. Yun naman po ay sabi ni Brad Buds na pwede na po na mauna kami pero hindi kami padalos-dalos po. Magdoble ingat po kami at triple ingat. Kasi di namin alam kung ano yung mangyayari sa amin. Kasi dalawa lang kami ni Brad G-Ward. Huwag po kayong mag-alala po. Hindi po kami magpadalos-dalos po sa pag-atake kung meron kami makita po. Tutuparin po namin yung sabi ni Brad Buds, sa amin na huwag kami padalos-dalos po. Sabi niya po na mas mabuti daw na mauna kami kasi para magmanman daw po kami. Kung ano po ang makikita namin dito sa bundok, kung ano po yung sisilayan namin. Kung ano po daw yung dapat namin sabihin sa kanya, kukontakin daw po namin siya. So, di po yun magtagal na susunod po. Baka bukas o kabilang araw po ay susunod po sila. At yung alam ko rin po ay sila Brad Remart at Julio, baka bukas na po yun susunod, aakyat po sila. Yan yung sabi po nila sa akin. Hindi talaga ako mapakali po. Yung sobrang tagal na po na yung mission namin na hindi po namin nakuha yung asawa ko po. Hindi po namin nakita. Sana po talaga makita na namin, maligtas na namin po sa muli namin pag-akyat dito. Ito na po kami. Sana talaga. Kailangan po talaga namin po yung mga tulong ninyo, dasal. Panalangin po ninyong lahat, yung suporta po. Yung anak ko po ay iniwan ko na naman po. Nandoon po ina nanay sa ina ni Brad Buds po. Doon ko po iniwan. Namumblema nga po ako. Ang gatas noon ay maliit na. Kasi malakas na po siya uminom ng gatas po. Matagal kasi siya na hindi nakainom ng gatas sa bundok. Hindi ko alam kung ano yung pinapainom nila sa kanya. Tubig na siguro. Mga prutas na siguro yung pinakain nila sa kanya yung hindi pa namin siya naligtas. Kaya sobrang awa ko po sa anak ko. Awa nga po ako sa anak ko. Yung pagkain din niya po ay kunti na lang din po yun. Pero hindi po ako mag-alala po kasi may mga magagaan po na loob po na nagbibigay ng tulong po. Sana po yung mga nagbigay po ay tulungan po ninyo ako. Mabubuhay ko po yung anak ko. Mabilhan ko po ulit ng gatas. Kasi
kasi maliit lang, konti na lang yung gatas niya po. So, sana nga talaga hindi magtagal, hindi matagalan dito sa bundok, makita na namin yung asawa ko, maligtas na po namin para buo na kami ulit. Sobrang hirap po talaga na walang asawa po. Sobrang namimiss ko na rin po yung asawa ko. Pero hahanap talaga kami ng paraan po. Malaki po yung tiwala ko sa mga kasamahan ko po. Talagang tutulong po sila sa akin. Hindi po nila ako pababayaan po. At yun lang po, puntahan po natin si Brad Ward doon sa unahan po. Yun po. Si Brad Ward po pala ay galing pa to sa kanyang ina doon sa nabunturan. Galing pa to si Brad Ward doon. Awa rin po ako kay Brad Ward po kasi may problema po sa yung ina niya po. Hindi na mangyayari sa akin. Yan po si Brad Ward. Wala talagang magkakapigil sa akin. Po talaga mga tol, talagang napakabuti po ni Brad Ward. Sinamahan niya po talaga ako. Sana nga po ay walang masama mangyari sa amin. Pero hindi talaga kami magpadalos-dalos po sa aming galaw po. Talagang mag-iingat po kami po palagi. Ano po si Brad Ward po? Matilayo kami sa ano pong uri ng kapahamakan. Pamakan. Naawa talaga ako sa mga tol. Kasi yung nararamdaman niya para sa kanyang asawa ay sugo yun ng kanyang puso na parang yun ang nagtulak sa kanya na hanapin niya yung kanyang asawa. Kung sa akin man lang kung sa akin naman yung mangyayari, talagang gagawin ko yun. So walang makakapigil sa akin kung yun ang nararamdaman ko. Kahit na anong mangyari pa sa akin. Di bali na kung anong mangyari ko sa area. Kasama ko ngayon si Lim. So yung pagpunta namin dito mga tol, tingnan ko po muna sa unahan. Ano talaga mga tol? Biglaan talaga ito. May salita pa si kasi kagagaling ko lang sa amin. Tapos pagka uwi ko, may natanggap akong mensahe mula kay Lim. Brad, excuse me sa Brad ha? Oh. Magmasid muna ako sa unahan. Tingnan ko muna ba? Sige. Yan ang camera ko. Ako nang bahala dito ha. So, ingat lang. Huwag kang masyadong lalayo. Yung mga tol ay tulad ng sinabi ko kanina, pagpunta namin dito. So, andito na kami ngayon sa area mga tol, sa kabundukan. So, magbalik akyat na kami no. So, huwag kayong mag-alala. Kahit dalawa lang kami ni Dim. Pagsikapan talaga namin na maingatan yung sarili namin. So, yung pagpunta namin dito mga tol ay biglaan talaga dahil naka-receive ako ng mensahe mula kay Dim na aakyat daw siya. So, minabuti ko nasamahan na lang si Dim kaysa siya lang yung mag-isa na aakyat dito sa bundukan. Kaya yun. Pagkarating ko dito, sama ko na si Lim. Ay bukas o mamaya ay darating din sila Buds. Lahat ng aming mga kasamahan para ipagpatuloy yung mission namin dito na mailigtas namin si Lim. Kasi yung panaginip ni talaga ni Dave mga tol ay hindi talaga pangkaraniwan. Kasi halos tuwing gabi o kahit araw kapag nakaidlip siya ay talagang papasok talaga sa isipan niya yung kanyang asawa. Pinapanaginipan talaga niya yung kanyang asawa mga tol. Opo. Kaya yun. Sinabihan ko ko kami sa area. Labay ipag-pray niyo po kami mga tol na mailayo kami sa anumang uri ng kapahamakan. Yun din yung sabi ni Brad Buds at huwag kayong mag-alala. Kami yung magsasama. Gagawin namin ang lahat. Kasi magman-man po muna kami. Yung sabi ko kanina. Ito si Dave mga tol. Kasama ko ngayon. Brad. Sobrang kawawa talaga si Dave mga tol. Kaya sinamahan ko si Dave.
Salamat Yun talaga ang Brad sa sabi ni pagsama. Brad sa akin na mas mabuti siguro kung mauna na lang kami kasi may iba pa silang inaasikaso doon sa patag, doon sa ibaba. Kasi may pamilya din yun sila. Baka hindi pa pumayag yung kanilang mga asawa o yung mga mahal nila sa buhay na aakyat ka agad. Kakauwi lang nila, din aakyat naman muli. Baka may ano pa sila. Alam nyo na yun. Buhay mag-asawa. Wag po Baka kayo talagang mag-alala po. Alam namin miss yun na miss po na yung siguro niyo yung bawat isa ano nila. yung gagawin namin. Sinabihan na po kami ni Brad na hindi kami magpalas-dalos po. Kung ano man yung makikita namin, ilayan dito ay sabihan namin sila, kontakin namin sila agad. Pero di po magtagal, susunod din sila. Baka bukas o sunod na araw siguro. Pero sila Brother Rimart po ay bukas sunod na talaga yon. Hindi natin alam bukas o mamaya. Mamaya na siguro. Basta mag ano daw sila. Yun yung sabi nila. Sunod talaga sila. Pero pagsikapan natin na makahanap ng signal din. Opo. Para Kapan natin. kung sakaling may message sila Rimart, agad natin silang pasalubong. Kasi yun din ang sabi ni Bad sa akin na ipaalam sa grupo, sa team natin. Na nauna tayong dalawa, kapag aakyat na sila dito, mag-iwan sila ng mensahe, tapos doon natin sila sasalubungin kung saan yung location na pinagkasunduan natin. No. Ma-receive natin yung kanilang mga chat ba? Kasi si Dave talaga mga tol, kung nandun si Dave sa ibaba, Hindi ako puso mapakali. at isipan ni Dave talaga mga tol ay andito talaga sa kagubatan. No? Dahil na rin sa sobrang miss na siguro ang kanyang asawa. Miss ko na po. Ilang taon o ilang buwan nang hindi na siguro nakapagsalpukan. So, yun, di talaga maiwasan. Siyempre, Tama. miss mo na yung asawa mo eh. Miss na talaga. Kahit sa inyo mangyari yun, talagang gagawin nyo talaga ang lahat kahit ikapapahamak mo pa. Hirap. Lalong-lalo na kung mahal mo yung asawa mo, di ba? Hirap. So, ano nga tol, dahan-dahan kami ni Deb kasi medyo Tandaan tayo, Brad. madilim na tong paligid. Kailangan tayo makahanap ng pwede pagtaguan mamaya. Hindi tayo Maghanap tayo ng pwede nating pagpahingahan. So, talagang mga bandido. Yan na. Ayan yung sabi po na may mga bandido talaga. Yan. Dalawa. Marami. Doon sa unahan yung mga kasamahan nila. Marami to. Yan yung sabi namin na hindi kami dalos po. Marami po sila sa unahan daw. Yun yung puntahan nila. Nagmamadali daw sila kasi Brad. Marami sa lahat daw. marami sila. Sabi natin ngayon. Dito na muna siguro tayo. Pakinggan natin yung kanilang mga pinag-usapan. Yan. Ito.
narinig ko kanina. Ay, kasama daw sila. Marami nang kasama yun lang. Nagmamadali daw sila kasi malapit na daw kumagat yung dilim. Saan kaya yung kampo nila? Dinig namin na may pumuntahan silang kampo. Hindi alam ko saan. Yun sana yung magandang simpo pero hindi pwede na dalos kami. Nasundan kasi hindi namin alam kung ano yung patutunguhan namin sa unahan. Tama ba, Brad? Tama. Yeah. Gagawin natin ngayon. Iwasan natin sila. Maghanap tayo ng daan na pwede natin madaanan. Pwede. Susundan natin yung napapanaginipan ng lugar. Kung saan nilagay ni Commander Bagnot yung asawa mo. Nasa laala ko pa yun. Naala ko pa yun. Katulad ng sinabi mo sa akin na Yun palagi yung 6 na beses na napapanaginipan mo yung asawa yun mo. palagi yung napaginipan ko po. Nakikita mo kung anong lugar yun. Pero kung maaalala mo ngayon kung saan bandang lugar na yun, ang gagawin natin yun, iiwasan natin yung mga bandido kung hanggat maaari. Kung hindi talaga maiwasan, tapas lang tayo ng bandido. So gagamitin natin ngayon, silent lang tayo, silent kill lang atong gamitin. silent kill lang tayo, orasyon Orasyon. tayo. Hindi tayo pwedeng Hindi maputok. tayo kung tayong gumamit ng baril. Hindi kami pwedeng Maliban na lang magpaputok. siguro kung marami yung kalaban, mapipilitan tayong gamitin yung baril natin. Kasi pag mapuputok tayo ay mabulabog. Mabulabog sila. Maalerto yun sila. So, gagawin natin Malaman orasyon na naman. na gagamitin natin ngayon. Malalaman na naman nila na may mga vlogger na naman na Pero lalakad yan. Lalakad tayo kahit pa rin gabi tayo. na. Kahit gabihin tayo, lalakad tayo. Hanggat sa marating natin yung napapanaginipan ng lugar. Panaginipan ko, may napaginipan po kasi ako palagi po. Yung Nasa isipan ko po palagi yung napapanaginipan na lugar na po. Pilit kong inaalaala po yun. Pilit kong yun sa utak ko kung saan yun. So, sana puntahan namin talaga yun. Huwag kang mag-alala. Pero Nandito. kailangan natin mag-ingat din. O Brad, Ang gagawin natin ngayon, iwasan natin sila. nawala na yung mga bandido. Nawala na. Dahan tayo. Yun, dami sa unahan. Usap-usap sa unahan. Dahan tayo. Hmm? Dahan. Dahan tayo. Hindi alam kung baka makalimot tayo ba yung apakan natin. Baka may mga landmine ba. Yun kasi yung palagi yung yung mga landmine dito. Dapat talaga yung inaapakan mo, tinitingnan ko. Po yung hanap tayo ng masid muna tayo. Talaga yung gagawin natin, masid muna bago para iwas kuan ba. Pero yung lugar na napanaginipan mo ay hindi pa ito din. Hindi pa. Pilit ko pa po inaalala po yung Kung sakaling makita natin yung asawa mo, huwag muna nating lapitan. Hintayin natin yung mga kasamahan natin. Kung sakasakaling makita natin, ang importante, nalaman natin kung saan yung area, tama ka, Brad? saan dinala yung asawa mo. At least nalaman natin. Kapag nandun na yung buong team, ay saka na tayo lulusob para sabay-sabay tayo. Kasi kung tayong dalawa, natin ba? kung tayong dalawa sa sugo doon, sigurado mapapahamak talaga tayo. Pahamak yung buhay Kasi natin. napakalakas talaga ng kapangyarihan ni Commander Bagnot. Maliban na lang siguro kung mga tauhan niya lang maiwan doon. Tama. Kung wala si Commander Bagnot, kaya kakayanin natin yon. So may mga kakayahan naman tayo. Yung dapat talaga yung yung matol, utak at isip talaga yung gamitin natin. pagplanuhan namin talaga ni Dib ito mga tol. Kasi yung napapanaganipan niya na area kung saan yung asawa niya dinala, yun ang target namin ngayon. So pupuntahan namin ngayon ang lugar kung saan dinala yung asawa ni Dib. Kapag makita na namin yung area, agad namin ipaalam sa aming mga kasama at doon na kami lulusob na sabay-sabay. Opo.